I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nagbabanta sa Luzon at maging sa Metro Manila ang bagyong Glenda. Ang iba pang update tungkol sa bagyo, alamin natin sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, dahil nga sa patuloy na paglakas at paglapit ng bagyong Glenda sa bansa, itinaas na ng Pag-asa ang Public Storm Warning Signal number 3 dyan sa probinsya ng Catanduanes. At dahil Signal number 3, asahan na po ang matinding damage sa agriculture nung hangin na mararanasan dyan sa mga susunod na oras, lalong-lalo na yung pagtaas ng tubig sa karagatan o yung tinatawag nating storm surge. Signal number 2 naman dyan sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, kasama ang Burias at Ticao Island, Sorsogon, Albay, Marinduque, katimugang bahagi ng Quezon, dyan po at sa Visayas naman po ay Northern Samar. Kapag signal number 2 naman, ang hangin na pwedeng maranasan dyan ay kayang-kayang bumunot po ng malalaking puno, katulad na nakikita nyo, at yung panganib ng storm surge, kaya yung mga nakatira sa baybaying dagat, maging maingat po yan. Signal number 1 naman sa probinsya ng Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, kasama Lubang Island, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Southern Aurora, Northern Quezon, kasama ang Polillo Island at dito po sa Metro Manila. At sa Visayas naman, signal number 1 din sa Eastern Samar, Samar at Biliran Island. Kapag signal number 1, mga kapuso, ang hangin po dyan ay kayang bumunot ng mga maliliit na puno at yung mga bahay na yari sa Kugon, pwede pong matanggalan ng bubong. At sa mga lugar na nasa ilalim ng storm signals 1, 2 at 3, maging IM ready rin po sa pagbaha o pagguho ng lupa. Huling namata ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Glenda, 470 kilometers dyan sa may silangan, timog silangan o east-southeast ng Virac, Catanduanes. May lakas na ito ngayong 110 kilometers per hour near the center at bugsong aabot naman ng 140 kilometers per hour. Gumagalaw ito pakanluran, mabilis ang galaw nito 30 kilometers per hour. At sa forecast track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang sentro ng bagyong Glenda dyan po sa may probinsya ng Albay bukas ng hapon. At sa Miyerkules ay posibleng dumaan ito dyan sa Metro Manila umaga po ng Miyerkules at lalabas ng landmass ng Luzon sa may West Philippine Sea, yan naman po ay Miyerkules ng hapon. Ngayon pa lang mga kapuso, ramdam na ang outer rain bands o yung mga pag-ulang dulot ng bagyong si Glenda dyan sa may Eastern Visayas. At mamayang gabi, mararanasan na po yung mga pag-ulan na yan dito sa may Bicol region. At bukas ng umaga, Martes, ay magpapaulan na po dyan sa may Southern Luzon at bukas ng hapon dito po sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon, mararamdaman na yung mga pag-ulan. Mga kapuso, pag naramdaman na po yung mga pag-ulan na yun, ay asahan nyo na po yung mas matitinding pag-ulan na mangyayari sa mga susunod na oras dahil itong Tropical Storm Glenda may dala-dala pong mga matitinding pag-ulan katulad nyo nakikita nyo mga kulay pula dyan po sa dadaanan niyang bagyong si Glenda. Samantala, katamtaman hanggang sa matinding ulan naman ang dala ng Tropical Storm Glenda. Kaya mga kapuso, maging handa po kayo bukod sa mga lugar na nasa ilalim ng Public Storm Warning Signal, yung pong seaboards ng Eastern Luzon at ng Visayas ay mataas din po yung alon dyan. Kaya delikadong pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.